Hi, Yana. Ano sila ditong cake? Hello, Pulsan. Good afternoon. Hi, Yana. So, naka-t-shirt ngayon yung Yana kasi napakaganda ng weather. Tapos, today is May 4 and election dito sa Romania. And today rin yung birthday ng aming tatay. Yes, la Mulsan, la tati. At dahil nga may work yung aking asawa, yay, happy birthday. Bibili kami ng kanyang regalo. Purnada yung pag-decorate ko ng cake. Ayaw kasi ng Yana. Kaya bibili na lang kami. Then bibili kami ng regalo. At malayo-layo yung aming bibilhan. Wala kaming dalang stroller. Ayaw niya ding sumakay sa stroller niya. Kaya buhat-buhat kami ngayon ng Yana. Saan pupunta ang bata? So yan yung OOTD ng Yana. Ayaw niya maglakad na mag-isa. Gusto niya may hawak. So hayaan lang natin ng Yana. Heidi, nosperyat? At linggo pa lang ngayon. Kaya wala masyadong tao. Di rin kami nag-taxi kasi medyo mahal ba. Instead of taxi, magkuha na lang kami. Mag-walking. Binuhat ko yung Yana kasi may talabukon. At nandito na kami sa store kung saan kami bibili ng regalo ng aming tatay at gusto na niya na maglakad ulit kaya ayan, binaba ko siya. Today pala is election or voters day dito sa Romania kaya nga yung asawa ko is duty talaga siya 24 hours at dito pala kami pumasok sa Pepco para maghanap sana ng regalo sa aming tatay kaso napadpad mo na ako diri sa mga damit ng mga batang babae ba? Ang cute nito para sa aking Yana. At dahil nga wala kaming nakita doon sa may Pepco agay kaming pumunta dito sa Sensei kasi dito madalas bumibili ng mga damit yung aking asawa. At tingnan nyo naman itong pang summer na shirt diba pretty? Napag-isipan ko na short na lang yung bibilin ko kasi yung next weather is summer. Tapos bibilang ko rin ng 2 polo shirt yung aking asawa kasi mahilig siyang magsuot ng mga polo shirt. Ito namin makapili ng Yana ng aming ireregalo agad kaming umalis dito. Nakaalis na kami doon ng Yana at nakabili na kami ng regalo. Ito siya. Yan. Yung regalo namin sa aming tatay. At hinihingal ako. Ngayon, papunta kami sa market kasi bibili ako ng cake. After naming makabili, so uwi na kami from the market going to our apartment. Hey! Yan yung itsura ng Yana. Malayo-layo pala yung lalakarin namin ng Yana from that store going to the market. Pero napadaan kami dito. Napakaganda dito dumaan kasi nga hindi masyadong mainit dahil nakakover yung malalaking kahoy. Ito na yung market. At dito ako bibili. I don't know if they are open. Pumasok na kami dito sa store kung saan nagbebenta ng mga cake. Akala ko talaga sarado kasi nga linggo pero open siya. So, punta tayo dito at magtanong-tanong. Last time, dito rin kami nagtanong about sa cake namin sa wedding at sa binyag pero wala silang, or hindi namin type yung kanilang design. Tapos, wala rin pala silang binibenta doon na cake. So, dumiretso kami dito sa my market at napadaan kami dyan sa may gulayan at nagbebenta ng mga prutas. At dito nga kami nakakita ng mga cake na pagpipilian para sa birthday ng aming tatay. And the good thing lang, yung bawat isa ng mga cake na yan is merong nang nakalagay na treats or presyo. At yan yung naghihintay na kami para makabili kami ng cake. Nandito na kami ng Yana sa bahay. Napagod ang Yana maganda. Diyos ko! Grabe ang init! Ito na pala yung binili kong cake para sa aking asawa. Saan natin? At ito na pala yung napakasimple na cake ng aking asawa. Nilagyan ko lang dyan ng happy birthday. Tapos yung pangalan niya, merong strawberry sa gilid. Tapos tsokolata. Maliit lang pala na cake yung binili ko. Kasi 2 lang naman kami ng aking asawa yung kakain nito. At sayang lamang kung hindi mauubos. Tapos kapag pubili ka dito ng cake, yung presyo is nakadepende siya sa kilo ng cake na bibilihin mo. Hanggang dito na lang yung aming kaganapan ng Yana. At kami ay napagod. At ang Yana is nagutom, so kumain muna siya. Ito na pala yung aming kaganapan. By the next day, dumating na yung aking asawa at nakatulog na rin siya kahit papano. At nandoon nga sa kanya si Yana, natutulog din. At nakita ko, nagising na siya. Never mind my face kasi nga kagigising ko lang din. So ayan, buksan ko na ang cake. Kag nilagay ko na dyan yung kandila and yes, 41 years old na po yung aking asawa. Agad akong pumunta sa aming room at bigla namang nagising yung Yana dahil sa ingay ko. At yung aking asawa nagulat siya na meron pala kaming pa-cake and never mind our bed kasi nga magulo talaga yan, hindi pa naayos.
And once again, happy birthday sa aming mapagmahal na tatay at napakasipag at naiyak na dyan yung Yana kasi nagulat siya sa pakandila. Lamol sa tati!